Lesson 10, Material Self. I shop, therefore I am. I have, therefore I am. So kung makikita natin dito, para bang ang himig ay kay Rene Descartes na I think, therefore I am. I think, therefore I exist. This time, we're talking about material self. I shop, therefore I am. I have, therefore I am. Kumbaga, mayroong patanong na symbol kung ikaw ba kapag ka namimili, ayon ba ay magre-reflect sa kung sino ka. That's the question at yun ang ating sasagutin along the way sa ating discussion na material self. In here, the material self suggests that the environment surroundings affect what we think we need versus to what we really need. This also develops on thinking alone or thinking and deciding with other people in terms of purchasing. What does it mean? Kumbaga, nakaka-apekto yung ating surroundings or ang ating kapaligiran sa kung paano tayo bumibili ng items. Whether we need it or yung bang ating bibilihin ay sa tingin lang natin na kailangan natin or talagang kailangan natin. Okay. Now, proceed tayo sa next. So, nakalagay dito, Beck stated that we regard our possession as parts of ourselves. So, kumaga, parte na ng ating buhay, ng ating sarili, yung possession, yung pagmamayari na kung ano yung meron tayo. Kahit nga mga simpleng bagay na meron tayo, think about anything na meron tayo, like mga kahit nga yung mga bag ninyo, tumbler, inuman, notebook, ballpen, etc. So, mga part na ng ating self yan, ano? Now, the thing is, kapag ka nilapatan natin ng magandang illustration, let's say for example, no? Halimbawa, kapag ka ang isang bagay ay may sentimental value, okay, masasabi natin na itong bagay na ito na may sentimental value sapagkat bigay pa to ng mahal natin sa buhay or something special to us, ano? So, kumbaga, the moment na nawala ito or nasira or something na hindi na natin magamit, so para bang yung small portion of ourself ay nawala rin. So, ganun talaga yon, di ba? Kapag something or even someone na mahalaga sa atin at nawala or lumisan yon, okay, naglaho, ano? So, kumbaga, small portion maaari ng ating sarili ay nawala din. That's the thing, ano, na ating sinasabi. Now, we are what we have and what we possess, ano? There is a direct link between self-identity with what we have and possess. Our wanting to have and possess has a connection with another aspect of the self, the material self. Sinasabi na ang ating possession are major contributor and reflection of our identities. Our possession are a major contributor and reflection of our identities. Now, possessions tell a lot about their owners. Thus, one sense of self and identity is influential on how an individual chooses to purchase his or her wants and how he or she makes economic decisions that will address his or her personal and social needs. Ano? So, kumaga, tumutukoy dito na ikaw bilang individual kung ano yung iyong pagmamayari, kung ano yung meron ka, nagtetas about who you are, ano? So, possessions tell a lot about their owners. So, given naman yan, na aking pangkaraniwan na illustration, let's say for example, kapag ka mahilig ka maglaro, computer games. So in that way, madali naman siyang mahalata na let's say yung iyong keyboard ay umiilaw. Okay? Literal na umiilaw ha, yung keyboard mo. Kasi nga, mahilig ka sa paglalaro sa computer games.
And maaari yung iyong CPU, kung tawagin, ay umiilaw din, So, yung PC set mo, mahalata na ang iyong computer set or PC set ay talagang pang gaming setup. So that way, possessions tell a lot about their owners. And also, kahit mismo sa way ng ating pananamit ay mahinuha na kung ano yung ating mga sinusuot ay magtetel sa lot about ourselves, Something like that. Ito nga, may dagdag ko lang, bagaman medyo biro, De, biro. Siyempre, hindi naman pala medyo, kundi biro ang ating illustration na ito. So, sabi ko nga, halimbawa, may nagmomotor, and isang individual nagmamotor and habang nasa malayo ka, kita mo yung tao, okay, na nakatigil, na nagmamotor or kumbaga kumbaga ang tawag dito tumambay saglit habang siya ay nakaupo dun sa motor. And ang motor niya ay Mio. Okay, Mio talaga, Ngayon, pagkalingon niya, okay, ay nakita mo kanya muka at yung pala ay siya ay tumboy. Kumbaga, tumboy na nakamiyo. Okay? Na sinasabi ng iba na pagka daw tumboy, automatic nakamiyo ang motor mo. Kalokohan lang yan ha. Huwag niyong seryosohin. Ano yan? Wala nang karapatan. Wala na bang karapatan na magmiyo? Okay? Na motor yung ibang mga gender, di ba? Mga ganon. At saka kung anumang mga sabihin na nating nililink, no? Okay? Na sabihin na natin na tumboy daw. Yung iba daw, sabi Dutch. Dutch na may tumboy. Dutch na may tumboy. Anyway, so, ayan. So, possessions tell a lot about their owners. Ngayon, dito naman tayo sa ibaba, Para tayo madali. The decisions that go into the purchase of items and certain services is dependent on a number of factors, including financial constraint. So, halimbawa kayo, bagaman, by the way, walang ganong masyadong maraming term itong ating material self. Okay, pero may kukonekta natin, pwede natin may kukonekta sa maraming illustration sa ating life, Now, including financial constraint, una, kapag ka tayo bibili ng items, or avail ng certain services, so isinasaalang-alang natin yung mga different factors. Una, we have the financial constraint. Ibig sabihin, katama ba or sakto ba sa ating budget yung pagbili natin ng ganon? Let's say, for example, kayo, pag may pasok face-to-face, So, bibili ka ba ng milk tea na tigwa 120 or 100 plus, Okay? So, mga ganong bagay, syempre, i-consider natin kung katama sa ating budget, Isipin natin na, hindi pwede kasi baka wala akong pamasahe para bukas. Kasi 'di ba, meron sa inyo for sure na binibigyan ng magulang na pang isang linggong baon. Meron naman na pang dalawang araw na baon. Siyempre, kailangan mo siyang i-budget, pero ang alam ko, if I'm not mistaken kung di lang ako nagkakamali. Dahil sa bagay, nung panahon ko kasi ganun, pag nagbibigay ng baon ng magulang, pang isang araw lang syempre. Okay? Pero ngayon yata, ewan ko lang meron talagang iba sa inyo na pang isang linggo, bibigyan na ng baon para sa isang linggo o dalawang araw o tatlo, di ba? Parang gano'n. So, syempre, kailangan mo siyang i-budget. So, financial constraints yung ating tinitingnan dyan. Now, dito naman tayo sa susunod. Availability of items and services. So, kapag bibili ka ng item, syempre, i-consider mo kung available ba siya or hindi. 'Di ba meron tayong minsang inaabangan, okay, na mga items na gusto nating bilhin. Let's say, for example, kahit anumang simpleng bagay yan, kahit mismong tumbler lang or mga ganon, isipin natin na dapat kailangan ganito ang kulay ng tumbler doon sa tindahan or store na yon, or supermarket. May inaabangan ako na ganong kulay para bago ko siya bilhin. So, availability of items and services. Okay? Pwede rin naman na gawin nating example yung mga promo or yung mga sales, Something like that.
na let's say sa Lazada, sa Shopee, na tuwing kinsenas, di ba? Or tuwing katapusan, no? May mga ganon, okay? Sabagay kayo mga student pa kaya hindi kayo ganong more on shopping, ano? Okay? Kasi kapag may mga work na, ah, iniisip yan ng mga may trabaho na kung anong bibilihan minsan, di ba? Mga ganon. Kung ano yung promo, sales. So, yun ang inaabangan. Ayun. And then, the influence of family and friends, ano? Alam nyo kasi sa inyo, alam ba, sa mga magkaklase sa inyo, no? And then, lunch break ninyo. So, kumbaga, ang isip mo, talagang magtitipid ka muna sa ngayon. Pero dahil niyaya ka ng friends mo, sabi niya, ay, tropa, tara sa labas, kain tayo sa labas, ano? Ngayon, group of friends yon. Okay, after examination, imagine nyo na lang, halimbawa, after ng inyong madugong quiz, ano, or madugong exam sa differential calculus. Ngayon, um, gusto niya mag-celebrate, ano, na magkaklase. Okay? Parang ganon. Ngayon, because of that, napagastos tuloy ikaw, ano, na titipirin mo sana yung pera mo, pero napakain kayo sa Jollibee, ano, para mag-celebrate na natapos niyong madugong exam sa differential calculus. Pero hindi niyo alam kung pumasa nga kayo or bumagsak. Basta at least, okay, for the sake na natapos niyo, ano, nagawa niyo yung inyong best, ano, okay, gusto niyo mag-celebrate, di ba? Parang ganun minsan. So, ang point ko lang kasi is that, kumbaga, pagkakasama natin yung ating kaibigan or mga kakilala natin, kasamahan natin, para bang napapagastos tayo ng hindi sa oras, ano? Okay? So, alam ba, kahit din sa family, ano? Dati kasi, ako personally ha, sa aking family, dati. So, yung kapatid ko, mahilig bumili ng something na mamahalin na pagkain. Let's say 200 plus na burger. Okay? As in, ganun talaga. Yung talagang quality, high quality, premium burger. So, bumibili siya ng ganun. Ngayon, sabi niya, kung gusto ko rin bumili, ganun-ganun, ano? So, napapagastos ako kapag na-alok ng aking kapamilya. So, parang ganun din ang idea, no? Kapag bumibili tayo ng items, minsan, hindi tayo nakakahindi, ano? Okay? So, mga ganong bagay. Kapag kaibigan natin or kapamilya natin. Pero dati pa yan, ngayon, siyempre, hindi na ganun, ano? Okay, personally, sa akin, hindi na ako nabili ng mga ganong mamahaling burger. Pero naman, 200 plus burger lang. Okay, magsasayang ka ng pera na gagastos ka ng ganong kamahal. So, anyway, dito naman tayo, ano, sa susunod. However, the most important factor is determining whether these items and services fall under wants and needs. So, syempre, ito naman yung mga basic terms, ano, na wants mo ba siya, kaya mo siya bibilhin, or gusto mo lang, or kailangan mo. Okay? Hindi ko na to kailangan na-explain pa, no? Pero basahin ko lang ha. Once synonymous with luxuries, people buy them for reasons that do not warrant necessity. So, syempre, kapag mayamanin ka, kahit ano yung gusto mong bilhin na something expensive, bibilin mo na something luxurious, ano? So, needs these are important for survival. Kung ano lang yung kailangan mo, okay, ibabudget mo, di ba? Food, clothing, and shelter are basic needs. So, people purchase them out of necessity. Alright? Okay, so dito naman tayo sa susunod, ano? Bagaman ito related lang din naman at basic term, ano? In the process of acquiring material goods, people generally consider two things. Una, nakalagay dito, utility. Concerned with how things serve a practical purpose. Ibig sabihin, binili mo yung isang item kasi meron siyang practical purpose, ano, may paggagamitan. Given na naman yan. Basta kung ano yung ating kailangan talaga, utility pwede natin masabi. Kumbaga, utility is equals to needs, whereas yung wants is equals to significance, concerned with the meaning assigned to the object. It is also concerned with how object becomes powerful symbols or icons of habit and ritual which can be quite separate from their primary function. Nakalagay dyan, separate from their primary
function. Kasi hindi naman talaga pangunahing pangailangan mo eh. Okay? More on, para sa iyo, significant, ano? Or mahalaga para sa iyo, kaya mo siya binili. Na in a way na gusto mo lang siya. Okay? Ayaw na nagigets niyo yung point ko. Basta parang edition utility, paggagamitan, ito ay more on needs than significance. Ito talaga ay connected sa wants. Okay, next. According to John Hesketh, tandaan nyo itong pangalan ha, a British writer and lecturer on the economic, political, cultural, and human value of industrial design. Design combines need and desire in the form of practical object that can also reflect the user's identity and aspiration through its form and decoration. So, kumbaga, para sa kanya, nakapaloob yung design doon, yung need and desire. Nakapaloob yung need and desire doon sa tinatawag nating design. For him, there is a significance and function behind everyday things. He explained the effect of design in everyday life. What does it mean? This reflects the personal identity wherever the person is. Home, work, and restaurant, or at a leisure place, this design really matters from the smallest things like toothpick, spoon, and fork, the kind and presentation of food that people eat up to the bigger gadgets, equipment, and cars. So, halimbawa, tayo, bumibili ng isang bagay, bukod sa ating pangailangan, ay pumipili tayo ng with the aesthetic value para sa atin. So, ibig sabihin, kahit na lang simpleng bagay like, halimbawa, nabasag ang pinggan nyo, sa bahay. Ngayon, pinabili ka ng nanay mo na, or sinamahan ka ng nanay mo, kasama pala nanay mo, para bumili ng kagamitan sa bahay at isa doon ay pinggan. So, syempre, hindi ka lang basta bibili ng pinggan na need mo siya, kundi hahanap ka talaga ng design or something na para sa iyo ay kaaya-ayang tingnan, Let's say may tatak na kung ano man siya or what, So, yun, need and desire. So, medyo palalimin natin ng konti yung illustration natin. So, nakalagay dito, the kind and presentation of food that people eat up to the bigger gadget, equipments, and cars. Halimbawa na lang sa presentation of food that people eat up. So, halimbawa kayo, since mahilig manood ng mga Korean drama, Japanese drama, or Chinese drama, so nakikita mo na habang kumakain sila, ay naka-chopstick, literal na naka-chopstick. Ngayon, syempre ginaya mo na every time nakakain ka, okay, sa inyong bahay or kahit nasa labas, ay dala-dala mo yung chopstick na binili mo siya, and then ginamit mo siya na every time na kumakain ka. In that way, pwede rin masabi natin yon na bukod sa need mo, syempre na kailangan na pang salok or pangkain, which is yung chopstick, sa halip na kutsara, ay desire mo, preferred mo na ganun yung way ng pagkuha ng pagkain. Okay? So, parang ganun. Example lang yun. Tandaan nyo yung mga example na aking sinasabi. So, presentation of food, sabi nga natin, let's say, kahit yung simpleng pagkain na hindi ka kumakain ng manok, na lutong bahay laang, kasi choosy ka, gusto mo kumain ng manok na galing Jollibee, or galing McDo, galing KFC, kung ano mga fast food, something like that. Kasi social ka. In that way, bukod sa need mo na kumain, yung desire mo in terms of your preference ng pagkain, presentation of food that people eat up. So, yun pala yung kay John Skid na design na tinatawag na bukod sa need ay desire. Next, we have here Roland Barthes. So, sino naman si Roland Barthes? The French theorist was one of the first to observe the relationship that people have with objects, and in particular look at the objects as signs or things which could be decoded to convey messages beyond their practical value.
So, yung word na semiology, semiotics, tandaan nyo na lang, He popularized the field of semiology, the study of object as signs. A sign is anything that conveys meaning. It was Barth who revealed that everyday objects are not just things, but a complex of signs which allows one to read meaning into people and places. What people increasingly produce are not material objects but signs. Meaning to say, ang ating pinatutungkulan dito, yung word na sign, yung word na symbol, sa kanya kasi, una sa lahat, diba, sign, which is anything that conveys meaning. Kahit nga yung mga, let's say, nakikita natin sa paligid, yung mga traffic sign, na mga red light, or green light kung go ka ba or stop, So, ating pinagbabasihan. The same thing sa mga objects, sa mga kagamitan na ating binibili na may kaakibat na sign or simbolo, kaya kung bakit natin yun binibili or kung bakit meron tayong ganon. That's the thing, kapag sinabi nating semiology, the study of object as sign, na kinonekta niya yung sign sa object. Alright? Now, according to him, a sign has two elements. Una, signifier, which refers to its physical form. Meaning to say, pwede siyang word, pwede siyang image, pwede siyang mismong object na mismo, na kumbaga, binibigyang kahulugan. Signifier nga eh. Signify the mental concept it refers to. Kumbaga, ito naman yung nabuong kahulugan. So ngayon, bigyan natin ng example. Signifier, let's say for example, iyong kasuotan. So, nagsuot ka ng let's say, nagsuot ka ng hoodie na may tatak na panggang, okay? Mga fraternity ang sinasabi ko. So, ngayon, since nagsuot ka na ganon, ng hoodie, kung tawagin natin, pwede nating masabi siyang signifier, yung hoodie. Pero yun nga, yung signified, which is the mental concept it refers to, is that you are a gang member. Okay? Parang ganon kasi yung pinatutungkulan dyan na merong sinisimbolo kaya kung bakit ganon yung iyong pinoposes, Okay, na kagamitan. Hence, objects are not just things, but a reflection of the wider lives of communication and individuals. So, ganito, di ba? Kapag tayo ay may possession, na kung ano mang makagamitan yan, kahit damit or kung ano mang sinusuot natin, kumaga, pagpapakita na indirectly na nakikipag-communicate tayo sa ibang tao na, ganito tayo. Okay? So, I hope na nagigets yung point ko, kumbaga, ano ba? Let's say for example, ang biro ko nga ng iba, yung maluwag na pantalon, so hip-hop, ibig sabihin hip-hop ka, pero ang tingin ko dyan, mukha siyang Jejemon. Okay? Kasi, ang luwag-luwag ng kanyang pantalon, okay? Mukhang Jejemon. Pero, hakan lang naman yan. Anyway, not surprisingly, the clothes one wears, kagaya nga nasabi ko, the car one drives, and the furnishing of one's home are all expression of oneself. Kahit nga yung mga tinatawag nating ripped jeans di ba? Pagka, may iba sa inyo na gano'n na nagsusuot ng mga parang gutay-gutay na pantalon, Nakala mo yung nakipagsaksakan ka, kaya gutay-gutay na yung iyong pantalon. Nagigets na kayo point ko? Parang ganun. Um, ayun. Even when they act as disguises rather than reflection. So, yung pala, kapag meron tayong pagmamayari na kahit anong bagay, expression of oneself pala yon. Not necessarily na reflection sa kung sino tayo. Okay? Ibig sabihin, tingnan nyo, yung mga mahirap, like kapag sila ay nagsusuot, ine-express nila yung kanilang sarili. Ang ginagawa nila, nagsusuot ng something na magagarbo, something na mga sosyal, na akala mo mayaman. Pansin nyo, kung sino pa yung mahirap,
sila pa yung nagmamayaman. Okay? Expression of oneself yon, not necessarily reflection sa kung sino sila. Okay? Whereas kung sino pa yung mga mayayaman talaga na tunay, ay sila yung simple lang naka-t-shirt lang, ano? Let's say sina Mark Zuckerberg, sina Bill Gates, ano? O sina Mark Zuckerberg na lang. Or kung sino mang mga mayayaman, kalimitan, parang mga simple lang yung kanilang kasuotan, ano? Kahit bilyonaryo sila, no? So, yung mga ganon na pagpapalagay na expression of oneself, not necessarily the reflection. Kahit nga halimbawa, ito makikwento ko lang something personal to, no? Halimbawa, yung aking uncle, pero hindi ko nabanggitin syempre. Siya ay milyonaryo, no? Kumbaga 100 million yung kanyang maring pag-aari, ano? Pero siya ay simple lang magsuot ng damit, ano? Like naka-t-shirt, nasa ibang bansa siya, ano? Tapos yun nga, pag nabisita. So, sa Pilipinas, so naka-t-shirt lang siya, ayaw niyang mukhang cool or ayaw niyang mukhang mayaman. Parang ganun kasi. Yun ang pansin niya sa mga talagang mayaman. Yung parang ayaw nilang mukhang mayabang. Ano, yung tunay ng mga mayamang ganun eh. Okay? So, ayan. Next. Dito na tayo, no? Okay na yan. So, in addition, material self can be explained in understanding self-extension. That is, both good and bad aspects of objects are seen to attach to people through their physical contact or proximity. This can result in multiple levels of self. On the other hand, to give importance, the number of categories of possessions that are commonly incorporated into the sense of self. So, meron daw number of categories of possession that are commonly incorporated into the sense of self. Halimbawa, yung pangongolekta na nga lang, ano, at saka yung pera na meron ka, at saka daw yung pets. Sa usapin kasing mga pets, depende kasi yan sa tao. Halimbawa, mag-asawa, no? Tapos hindi nagkaanak. So, ang ginagawa nila, nag-aalaga na lang ng pet for the sake na ma-channel nila yung pagmamahal nila dun sa pet, ano? Parang ganon. So, kasi walang anak. Di ba may mga ganon, ano, na mag-asawa. Yun ang parang nakikita ko minsan sa mag-asawa. Or, halimbawa, hindi, yun na lang siguro, ano ang aking masasabi. Then, other people, and body parts. At sabi ko nga sa body parts, ano, na example illustration ko, may mga tao na nagbabody piercing sa ibang bahagi ng katawan nila or may mga tao na nagpapatato, ano, na pwedeng masabi nating expression ng kanilang sarili. Hindi porket nagpatato ka, ay galing labas ka ng kulungan, ano? 'Di ba may mga ganun kasing bias minsan na, may tato, siguro yan ay delikadong tao. Okay, or gumawa siya ng krimen, 'di ba? So, hindi ba nagpatato lang para kung ano lang, 'di ba? Okay? Minsan may mga ganun kasing discrimination na ating nakikita. So, sa body parts naman, sa ibang bagay, yung mga body piercing, yung iba, hindi, naalala ko lang, wala lang. Hindi, ibang bahagi ng katawan na let's say, naghihikaw or what. Halimbawa, sa ilong, okay, naglagay ng hikaw sa ilong, okay? Kumbaga, parang baka. 'Di ba yung baka, parang may hikaw na malaki sa ilong, tapos mayroong taling malaki para mapasunod sila no, doon. Kaya nakakapit sa ilong. Ngayon, pag naman tao, tapos may hikaw sa ilong, mukhang baka. Kulang na lang lagyan ng tali sa ilong. Okay. Hindi, joke lang yan. Anyway, hindi, yun kasi nakikita ko minsan kapag may mga taong ganun eh, na may hikaw sa ilong. Anyway, next. The theory of the meaning of material possession suggests that the material goods can fulfill the range of instrumental, social, symbolic, and affective function. Okay. So, dito naman tayo no, sa mga example din eh. Instrumental function relate to the functional properties of a product. For example, a person bought a pickup style car for family and business function. Halimbawa, ano, yung iyong family ay decided to buy motor, ano, para sa pamamasada or pamasahe, ano, para sunduin ka sa school or pwede rin siya pag namimili kayo sa, kumbaga, palengke, ay mas mapadali. Bumili siya ng motor.
So, kumbaga, may functional properties of a product talaga, yun yung parang pinaka-purpose or dahilan kaya bumili ng ganoong kagamitan ng motor, ano, kasi kailangan. Ngayon, sabi ko nga, kung titingnan natin ng malalim, halimbawa, bumili ng motor ang tatay mo. And then, he decided to make it or transform it into tricycle. Kaya, ang ginawa niya, bumili siya ng sidecar and ayun na nga, naging tricycle siya. Ibig sabihin, bukod sa pagbili-bili sa palengke para mas mapadami yung mga gamit na may lalagay, ay ginawa niyang pamamasada, okay, and kumikita pa siya, ano? Instrumental function relate to the functional properties of a product. Okay, so sige next. Ito naman, social symbolic. Function signify personal qualities, social standing, group affiliation, and gender role. For instance, buying iPhone instead of other mobile phones. So ito naman, madali naman din siyang intindihin na bumibili ka ng items kasi nakabase sa kung ano yung status mo sa buhay. Let's say for example, anak ka ni Saldico. Kumbaga, tuwing napunta kang school, naka-helicopter ka. The exaggeration lang yun ha. Ang point ko sa social symbolic, based sa iyong social status, bili ka or nakaka-avail ka ng something great or pangmayaman. Okay? Kasi nga, yun ang social status mo. Anak ka ni Diskaya, ano? Tapos, ang iyong kotse ay Lamborghini. Tuwing napunta kang school, ikaw lang ang may Lamborghini. Parang ganon. Social symbolic siya kung tawagin. Function signify personal qualities, social standing, group affiliation, and gender role. Kumbaga nakakatawang isipin, ano, yung helicopter, saan mo ipapark siya? Pagka may helicopter ka, no? Ano, sa ibang bansa kasi may mga ganon. Pero bihira. Alam ba, pupuntang work, tapos naka-helicopter, tapos may parkingan doon sa taas ng building, ano? Parang ganon. Okay, anyway, bakit ba tayo napapunta sa ganon? Social symbolic. So, think about anyone, ano, na sabihin na natin mayaman, tapos because of kayamanan nila, nakakabili sila ng something expensive, ano, na nagsisignifies sa kanilang social standing, ano, group affiliation, and gender role na rin daw, ano. So, mga ganan. So, halimbawa, hindi, tama na pala yung halimbawa at sobra na. Okay, baka may masabi pa tayong something mas exaggerated pa. Okay, number 3. Categorical function refers to the extent to which material possession may be used to communicate group membership or status. Ito naman, kaya ka, let's say, bumibili or nag-a-avail ng services na kung ano man yan, ay sapagkat base doon sa grupo na kinabibilangan mo. Let's say, for example, wala akong maisip na example. O sige, on the spot na ibang example. Categorical function. Let's say, for example, nakabike, ano? Kumbaga, bawat tropa mo nakabike na every time magkikita-kita kayo, ay meron na kagad bike, ano, na para kayong kumbaga, strolling, ano, or mag ikot-ikot, libot-libot, ano, sa certain places. So, kumbaga, yun yung parang sabihin na natin na fellowship ninyo bilang magkakaibigan na meron dapat kayong bike, ano, okay? So, group membership, ano, communicate, group membership. Bumili ka ng bike dahil since part ka ng iyong kabarkada na puro may bike, so meron ka rin na ganun. Okay? So, categorical function. And then next, self-expression function. Reflect a person's unique qualities, values, or attitudes. There are people who may represent themselves by collecting objects with a Hello Kitty brand and the like. So, halimbawa, ano, self-expression function. Halimbawa, ikaw ay isang nerd. Nerd talaga, no? Yung nerd na legit ha, yung basa ka ng basa ng libro. Tapos yung libro mo, ang dami ng sobra, ano? So in that way, nangongolekta ka ng maraming libro na sang-ayon sa genre na gusto mo, ano? Okay, kung non-fiction ba yan, scientific, or sci-fi, or
Mga ganun, etc. Fantasy or novel or what, ano? So, or educational. So, ang dami mong kinolekta. Basa ka ng basa, binasa mo na lahat, ano? Okay, nangongolekta ka ng ganon. Na puro mga libro, nabasa mo na yung lahat. Okay, nerd ka eh, di ba? So, reflect a person's unique qualities, values, or attitude. Or maaari, nangongolekta ka, let's say, for example, ng bariya. Hindi bariya ha, hindi ka namamalimos ha, naging beggar tuloy. Then, nangongolekta ka ng bariya na, makaluma. Okay. So, kumbaga, every time na may makita ka na ang bariya ay noong 1920 pa or 18 something, so, kinokolekta mo siya. So, ganon. Pwede yon, sa self-expression, function, reflect a person's unique qualities, values, or attitudes. Okay. Ano pa, kahit yung mga simpleng let's say may kwarto kayo ng sarili. Kumbaga, puro may nakapaskil na kung ano man sa inyong kwarto na design, Let's say Hello Kitty, Voltes 5, One Piece, anime, mukha ni Jungkook, Di ko alam kung sino si Jungkook. Narinig ko lang, pero Korean star yata daw yan. Wala akong alam sa mga Korean star. Yung mga ganon, Or mga BTS, mga, mga ganon, mga trending baga. So, in that way, self-expression function or kahit sa mga pagsusuot ng kasuotan, Halimbawa, bakla, nagsusuot ka ng pambabae, pwede naman din yun sa self-expression function. Halimbawa, si Aura Brigela, okay? So, nagsusuot siya ng pambabae kasi nga siya ay bakla, As in, ganun. Anyway, so, yun, pwede nating example yun. Sige, next. Last na to, the value of something. Okay, bigyan ko lang ito ng emphasis. The value of something. Before you have it, when you have it, after you lose it. So, may mga times sa ating buhay, na ganito yung parang sitwasyon. Halimbawa, mahal mo sa buhay? Nanay mo, pinangakuan ka na sabi sa iyo, pagbutihin mo sa pag-aaral. Ngayong Pasko, may ireregalo ako sa iyo. Okay? Sabi ng nanay mo. And, bago magpasko, syempre, excited ka. So, gusto mo na mag-December 25 ka agad or mag-Pasko para ma-receive mo na yung iyong gift na matatanggap mula sa iyong nanay or sa iyong mga magulang. Dahil pinanghakuan ka, na basta maayos lang yung pag-aaral mo. Maayos yung grades mo, So, parang ganun. Now, the thing is, dumating na yung moment, na i-receive mo na yung gift mo, mula sa iyong mga magulang. And binigyan ka ng iPhone 16, brand new. Siyempre, pagkakamahal-mahal nun, bagong labas eh. iPhone 16 ba yung bago? Hindi ko lang alam, kasi hindi ako updated. Ngayon, halimbawa lang yan, or sabihin na natin hindi iPhone 16, basta bagong cellphone, para hindi naman ganong exaggerated. Bagong cellphone na talagang maganda, tapos brand new, And when you have it, pagka lumilipas yung panahon, para bang nawawala or kumukunti yung value natin doon sa object or material things na yon, Parang tinitake advantage na natin minsan, Parang ganun. And after you lose it, para bang, halimbawa, nawasak bigla or nawala, nanakaw, Okay? So, kumbaga, saka pa tayo, parang syempre nagsisisi na, hindi natin iningatan, yung cellphone na yon, parang ganun. So, ganun din halimbawa sa tao. Ito, medyo dramatic lang ang datingan. So, ganun din sa tao. So, minsan, saka pa lang natin nakikita ang halaga ng isang bagay kapag ka ito ay nawalan na. Kahit yung bagay na meron tayo ng sentimental value or mismong tao na mahal natin sa buhay or something special to us. So, nakikita lang natin lalo yung halaga nito kapag ka ito'y lumisan na or nawala na. Kaya ang point ko na gustong sabihin sa atin sa bawat isa sa inyo okay, is that matuto tayong pahalagahan ang mga bagay na meron tayo ngayon. Okay? Lalo pat maring tao yan, Okay? Kumbaga, hindi natin may balik yung nakaraan na kasama pa natin or meron tayong ganong object or material things, So, para maiwasan yung masyadong regret, okay, ay matuto tayong pahalagahan kung ano na yung meron tayo hanggang nasa atin pa yan. Okay?
So, that's my point. Kahit halimbawa sa ating mga magulang, sa inyo mga student, kumbaga habang nabubuhay pa, habang nariyan pa ang inyong magulang, ay i-appreciate nyo sila, syempre. Kasi ako personally, ganun nga eh. Sabi ko nga, let's say, magulang ko, 64 na yata plus, So, tumatanda na, may komplikasyon na sa buhay or sa life, So, kumbaga, mas ina-appreciate ko or mas pinapakita ko yung pagmamahal sa kanya kasi nga, naisip ko na, tumatanda na to, hindi ko alam ang buhay nito na maaaring lumisan dahil sa sakit or what, Parang ganon. That's my point, Okay? So, ayun, ganun din sana kaya. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. So, bagaman something personal siya. So, matuto tayong maging mapagpahalaga. Okay? So, ayun lang. And one last thing ito life lesson na connected sa material self. Bagaman medyo malayo na. Pero connected pa rin sa ating life. Connected pa rin sa ating discussion na material self. So, meron ako napanood na isang lalaki, 70 years old na. And ito daw yung one thing na kanyang realization sa kanyang buhay na dapat niyang na i-consider nung siya ay 20 years old pa lang. Which is ito. Kumbaga, live below your means. Live below your means. What does it mean? Kumbaga, mamuhay ka lang sang-ayon sa iyong kakayahan, Huwag kang mamuhay na hindi mo naman kayang tustusan, Ibig sabihin diyan, alam mo, kapag may trabahong tao, huwag kang gumastos na lampas sa iyong sweldo, Or sinasweldo buwan-buwan. The same thing sa inyo, mga student. Kumbaga, yung binigay sa inyo na pera or bond or kung ano meron kayo, so, kumbaga, dapat sapat lang siya na igastos nyo lang sa kung ano lang yung kailangan. Di ba? Parang ganun yung point. Kasi magkakaroon kayo ng regret in the future kapag nasanay kayo sa laging gastos na hindi naman kailangan. That's my point. Live below your means. So, yun lang, ang ating discussion and I hope bukod sa, let's say, syempre, yung mga terms na ating mga nabanggit sa lecture, ay yung mga life lesson ay ating mga natutunan, syempre, and may sa buhay.